Mga boss, gusto nyo bang malaman kung paano paganahin ang electric fan gamit lang ang solar panel? Tingnan nyo mga boss, walang battery yan. Bali, libre lang siyang nagagamit basta maganda ang sikat ng araw. Bago tayo magsimula mga boss, sa mga hindi pa nakasubscribe, baka pwedeng pasubscribe naman at pakihit nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated pag may bago tayong upload. Salamat! Okay mga boss, magsimula na tayo. Bali, ganito yan. Meron ako ditong 12 volts 30 watts na solar panel. Para mapagana ang 12 volts DC fan, kailangan mo nitong step down back converter o adjustable step down charger module. Yun yung pangalan niya sa Shopee na pinag-orderan ko. Bali sa input nito, pwede natin siyang kabitan ng 4 volts hanggang 38 volts. Tapos ang magiging output niya ay 1.25 volts na pwede ninyong i-adjust hanggang 36 volts. Depende sa appliances na paggagamitan nyo. Ganito siya gamitin mga boss. Bali yung wire ng solar panel natin ilalagay natin dito sa input. Makikita nyo naman may nakalagay dyan na in plus at in minus. Sa in minus ilalagay natin yung kulay black na wire. Bali isusuot lang natin dito yung wire tapos hihigpitan natin gamit ang maliit na screwdriver. Ganun lang din ang gagawin natin sa kulay red na wire. Siguraduhin lang natin na mahigpit ang pagkakatornilyo natin kasi pwedeng magkaroon ng loose contact kapag maluwag ang tornilyo. Ayan mga boss, hinihigpitan ko lang mabuti para siguradong hindi matatanggal. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa output niya. Dapat sana ay black at red wire din ang gagamitin natin pero dahil ito lang ang available ko na wire na medyo mahaba, ito na lang ang gagamitin ko. Bali, ikakabit ko lang muna parehas yung wire dito sa output ng ating module. Tapos mamaya na natin aalamin kung alin dyan yung positive at negative gamit ang digital tester. Higpitan lang din natin mabuti yung tornilyo niya. Oo nga pala mga boss, yung mga materialis na gagamitin natin dito, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Open nyo lang yung link na yon para diretso na kayo sa materialis na ginamit natin para hindi na kayo maghahanap pa. Itong wire na ginamit ko na to mga boss ay gamit siya sa extension wire. Kung meron kayong wire dyan na pang solar panel talaga, yun ang gamitin nyo. Ako kasi wala akong ibang available na wire kaya ito na lang yung ginamit ko. 30 watts lang naman yung solar panel ko kaya pwede na to. Okay mga boss, alamin na natin ngayon kung alin ba dito ang positive at alin ang negative. Set lang natin sa DC yung tester. Tapos idikit natin sa dalawang wire yung positive at negative test probe. Pag walang negative sign na lumabas, ibig sabihin kung saang wire nakadikit yung positive test probe natin, yun na mismo yung positive. Ayan mga boss, bali dito na yung positive output natin. Kakabitan ko to ng DC male plug na kulay red ang wire ng positive. Tapos black naman ang negative. Lagyan din pala natin ng tape para sure na hindi magkakadikit yung positive at negative wire. Pwede kasing masira yung solar panel pag nagkadikit sila. Ngayon mga boss, i-double check natin. Dapat walang negative sign sa tester. Ayan mga boss, goods na to, walang negative sign. Ngayon mga boss, dito naman tayo sa labas ng bahay. Susubukan natin kung mapapagana niya ng maayos yung ating DC fan na 12 volts. Wala tong battery mga boss From panel na umaabot ng 24 volts ang output pag tirik ang araw, papababain ng back converter na to yung output. Gagawin niyang 12 volts lang, kaya pagdating sa input ng pan, 12 volts lang siya. Ayan mga boss, kung mapapansin nyo, saktong 12 volts lang siya. Yun lang kasi yung sinet natin. Pag mga bandang 9 AM natin to isinaksak sa pan, magkakaroon ng konting voltage drop. Yung sinet nating 12 volts, bababa ng konti, siguro mga 11.8 or 11.9. Bali, ito na yung pan natin mga boss, susubukan na natin. 220 volts pala dati itong pan na to. Nung nasira yung motor niya, pinalitan ko ng 12 volts. Malakas din naman yung hangin niya, saka matibay, magdadalawang taon na to sa akin. Eto na mga boss, subukan na natin. Nilagyan ko nga pala ito ng speed controller. Ayan mga boss, ang lakas ng hangin niya. Sobrang init kasi ngayon, tirik na tirik yung araw.
Bali, nakadepende pala sa sikat ng araw yung magiging lakas ng hangin nito. Ngayon mga boss, i-check natin kung nagkaroon ba ng voltage drop. Ayan mga boss, gumagana pa rin yung pan natin ha. Eto mga boss, 12 volts pa din yung output niya kahit nakabukas yung ating pan. Tanghaling tapat kasi nung nire-record ko tong video na to kaya walang voltage drop. Sa umaga, pag mga bandang 9 AM, dun lang siya nagkakaroon ng voltage drop. Mga boss, itong button na to o yung tack switch niya sa bandang kaliwa, pag pinindot nyo yan, mag-o-off yung ating monitor. Tapos, pindutin ulit natin para mag-on. Kapag naka-off yan, wala nang output yung ating module o buck converter. Sa bandang kanan naman, pag pinindot nyo ng isang beses, lalabas kung ilan yung actual voltage na nakaharvest ng solar panel. Kagaya niyan, umaabot ng 23 volts. Pag pinindot ulit natin ng isa pa, lalabas kung ilan yung voltage na sinet natin. Kagaya ako, sinet ko to ng 12 volts, kaya 12 volts ang nakalagay dyan. Kung wala tong back converter na to tapos isinaksak natin sa DC pan yung solar panel, sigurado masisira yung motor ng pan natin. Kapag kailangan nyo naman i-adjust yung output voltage, dito nyo pipihitin. O paano mga boss, hanggang dito na lang muna. Salamat sa panonood.